tipi, pagkakumping sa kasuguan. Ang kasuguan, isulat sa itong Ginoo. Okay, pagtisaan. Kaya kini isulat sa itong mga kasing-kasing o sa itong mga huna-huna. Sa Revelation 12, imong mabasa na igsoon sa 17. Naigisgutan niya mga igsoon nga ang dragon na suko, batok sa babay, miadto, aron sa pakigubat, batok sa uban pang mga kaliwat sa mga nagabantay sa sugo sa Diyos o naghupot sa pagpamatol mahitungod ni Jesus. Ato gyapon ang gikling. Kaya kita maupinay ang babay, kita mo isalin sa babae kagilutos sa panahon sa Dark Ages. May pumunta na. Tanan ba ka na ito? Doon ay pagtuon ni Kristo. Nagtuo ba tayo, Ikson? Nagtuo ba kita? Kita mo ay Remnant Church. Nagtuo ba tayo? Wala. Nagtuo. Nagtuo ba tayo? Kita mo ang katawhan nga matuon nga katawhan sa Diyos. Ituo ba tayo sa mga saan ni Kristo nga siya mubalik anos pagkuha ka na to. Siya nag-andam og puluyanan. Kung nagtuo ta na mag-isuon, kinahanglan ta magbantay. Kaya ang yawa mag-away sa katawhan sa Diyos. Ano na dakong pakig-away? Yung may tabo ng isuon. Kaya sumala sa Revelation 12:12. Go to the inhabitants of the earth and say, for the devil come down to you, having the great wrath, because he knows that he has your time. Naibaw siya, kamubo na lang kay ang panahon, busa nagdala siya dakong panimalus. Ang yawa gigana sa langit. Apan kita, dias kalibutan, gusto mo ato sa langit. Apan ang yawa, gusto nga mabilin tas kalibutan o dili gan makato sa langit. Tinood ba? Nood yun ang may son. Unay dako kayong paningkamot sa yawa, nakita mo o dili kita makato sa langit. Sa Colossus 3:1-2, if then you will rise with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. Tudo ata atong i-focus atong mga hunahuna dito sa langit, dito sa taas, o dili din isa yuta, dinis kalibutan. Parang siya gusto sa yawa. But Satan wants us to love the world. Kailangan rin dagong pagarbo. Bahandi. Ay mo maangkon. Nga, udako ka. Garbo sa imong edukasyon, sa imong naabot. Garbo sa imong wealth. Kinaghanan mo o bank account. Garbo sa imong kagwapo, kagwapa, o wala sa uban. Lust of flesh, lust of the eyes. Niya din sa kalibutan ng isoon, ang bunay gusto sa yawa. Nadatuon ka din tagaan ka sa tanan ni mo gikinanglan, parang dili na kagusto mo ato ka sa langit. Ibaw ta nga ang yawa, motaki ang yawa, ibaw siya, ang katawhan sa Diyos, doon ay rescuer, doon ay protector. O sa ang iyang ibuhat,
sama sa adunay dakong mga tulis, mga panghitabo nga sa dili pa na buhaton ng mga butanga, pamutlon sa mga komunikasyon para dili makatawag og pulis. Pagkat ang mga para walay astang alarm, ilang putlon para dili maka-response, mga rescuer. Inana sa gibuhat sa yawa. Iyang iatake ang iyang putlon ang mga komunikasyon ngadto sa atong Ginoo. Sa mga komunikasyon na to, ang atong matag adlaw pag-ampo. Maison, musta naman atong komunikasyon sa Ginoo? Kaning putla siya. Nagpadayon ba ta may nampuon? Nagpadayon ba ta sa atong family worship? Ang pagi sa yawa nga kung dili na ta maka-worship sa atong pamilya, naku, kabantay mo, daghan kay kabubot, sipok sa ulo, daghang problema. Gusto sa yawa ang mabuga ng atong pamilya. Dili na kita makapadayon pag-alagad sa Ginoo. Gusto niya nga dili na ta maka-communicate kaniya. Kumusta man ang atong pagbasa sa atong kalaang kasulatan? Kinsa nato moingon nga gigugma nato si Hesus Kristo? Nagugma ba tang tanan Hesus Kristo? Nagugma tang tanan. Kinsa may nagdala sa inyong mga Biblia karon? Pila lang kagapog nagdala sa Biblia? Ibaw kita sa Juan 1, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and became flesh and dwelt among us. Jesus Christ represent the Word of God. Nagingon siya, it's an kinsa dili mo dawat kaniya og sa iyang mga pulong, dili sila tinuod na ko ng mga tinun-an. Daghang kaya nato karon mga igsoon nga wala na nagadala sa Biblia, wala nagali basa-basa sa mga Biblia. Pwede ba na o sige tagsimba niya wala basa-basa sa Biblia? Ha? Nagingon niya may igsoon sa kasulatan nga, amahan, balaan na sila sa imong kamatuoran, ang imong pulong may kamatuoran. Kung saan mo na ito pagbalaan nga wala tayo basa-basa sa Biblia, wala tayo giya. Akong i-challenge sa itong mga batanon. Kani nakita na ko nga, pila na nakabuok magdaag Biblia. Higugma ba niyo ang pulong sa Diyos? Kumingon mo na higugma mo sa Diyos, na wala makita. Pag mag-higugma ang Biblia, inyong ilabay-labay. Na inyong makita ang pulong sa Ginoo, ay laing komunikasyon. Ibilin sa Ginoo, alang ka na itong mga katawahan niya. Naibaw ta sa itong diction, birthday. Ano sa ginani mo? tulog ka tuig ug tunga namatay ang Biblia sa panahon sa Pransya nga i-abolish ang religion. Apan sa tulog ka tuig ug tunga napanhaw i-remove kini pag-abolish busa mga igsoon niya panahon na sa panahon sa Waldensians, panahon ni Pedro Waldo. I-memorize lang yung Biblia. Ilang asimbol pagbalik. Nakti mga Biblia karon. Ilang kaning pinakamutan apan kita karon sa itong ibuhat. Wala na. Wala na ibili ang Biblia. Ang Biblia mo the Holy Bible can make us holy. That's the Word of God. Muna yung nangutan ako, kumusta ito komunikasyon? Huwag ba iputla siya? Kung iputol na namin son, pagbantay sa takit sa iyo, wala ito kay mahimo.
Sa Mateo 26:41 mga ison, nag-ingon niya. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sumala sa survey mga ison, 60% na lang sa ato mga Adventista sa pamilya nga nag-worship. Ako ba nga ito, pati yung bisihan na sa mga gadget, mga negosyo, trabaho. Daghang kayo sa nagkabisihan, o pati kung ipaya sa yawa. Lipay kayo kaway. Ako ba na ito, kung Biblia na gali, sakit kay sa mata. Pero cellphone gali, sigaw yung mata. No. Isa. Dili mo basa sa Biblia. Pagtanaw TikTok sa Facebook. Nahurot ang panahon. Alam mo ta sa Ginoo. Pero dinhi butang na sa tanan mga kagutan ng butang. Pansin mo. Ngayon na may isuon nga sa Romans 12:2, do not conform to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Dili kita magpahiuyon ini kalibutan karon. Kung dili usbo nato ang atong mga hunahuna pinagis atong mga pinagis pagbag-o sa atong hunahuna. By renewing of our mind, aron matong mahibaw-an o unsa tinuod o acceptable ang kabubuton sa Ginoo. Sa New International Version ay ingon, do not conform any longer to the pattern of this world. Ang panagabantay ta nga dinhi sa atong church, daghan kay na influensya sa kalibutan. Unya, atong mga isika member, na-influensya sa kalibutan, nag-influensya sa uban ng mga kaisunan. Dinhi, kung buta to na ako, nag-ingon na, dili ta mag-conform sa atong isig ka Adventista, ang mga naghatag o bati nga ihemplo. Naidaghan kina nato na influensya sa kalibutan nga okay na lang ang magtagay. Dili gid ang mahimong zone. Do not conform to the pattern of this world. Be transformed. Okay ra. Okay ra tanan. Okay ra. Okay ra manigarilyo. Okay ra maglapas-lapas sa atong papahulay. Ang kamaturan igsoon sakit pero kinahanglan nato iwali. Kabisan pa sa atong mga panahon karon. O consider na ta okay lang yapon ang 6 outside minutes. Pero kining tanan dili gusto sa Ginoo. Atong iluhon ang sala mo, sala. Sa Acts chapter 3 verse 19, ang ingon niya magsoon. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may comes from the presence of the Lord. Nagpasalamat kita igsoon nga daghan man ka nato ang dinhi nga siguro nakita nato dili may ehemplo pandaghan sa kinato kan mga igsoon na nakita nato ang mga maayong kinaiya, ang pagkamanggiatagon, ang pagkamanunuyon, ang pagkamaayon dinhi sa atong church. Yan man tungod kay ang bunglayon o ang trigo nagsagol pa igsoon, wala pag-isip pa rin. Basta ito bantayan ko, doon naman tayo mga Adventista, siguro mag-isunan. Nga, naghatag o bati nga ito, ayaw sundan ang isunan.
pindog. Ano nag-iingon din yung mag-isuon nga, repent and be converted, that your sins may be blotted out, so that the times of repressing becomes from the presence of the Lord. Kasabtan ba tani? Kung maghinulsol ta mag-isuon, huwag tangon ang tanang mga kasalanan. Unsa pa? Kinigingon ni sa Bisaya nga version, busa inulsulan ka, pag inulsul ka mo o pamalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang panahon sa kahayahay mag-abot gikan sa presensya sa Dios. Ano na rin? Refresh, no? I-refresh. Ipawag mo sa kanang sa computer. Ako i-refresh mo kung balik siya ka. Kusog. Inana mag-isuon kung makita sa Ginoo na atong kasing-kasing matinud-anon kung naginulsol o balik kanina iyang panahon umasa o unsa pa kang represent ni isuon nag-represent na sa word rejuvenation pasabot restoration process of giving new energy. Kung nasingkasing lang tayo Ginoo, kung nasingkasing tayo isuon, kung balik ka to sa Ginoo, ang Ginoo dili lang kay mapala sa tumasada. Iya kitang tagaan o bag-o, kusog, gahog, aron kita makabarog. Sa sunod pa mga tentasyon, kita makabarog o makadaog din yung isuon. Amen? Indot kayo tanan nga teksto mo isuon sa Acts 3:19. Dili lang ka nagpasaylo Ginoo. Nagtabang yun ang Ginoo, naghatag o kusog, gahong strength para ta makabarog pagpalig. Amen? Be a good example. Saan kayo tinamahimo tang may himplo ang isaon? Sa Hebreano 12:1, ngayon, therefore we also, since we are surrounded by the great clouds of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Busa sanglit, di mo pertili yung daghan na mag-isuon. Bisan pa mga reformer kanito, grabe kayo nakibisog sila. Daghang kitang mga witnesses. Hili lang kay sa Biblia, nila ni Moses, nila ni Elijah, nila ni isa pa, ang mga apostles. Gitawag ni sila og great clouds of witnesses. So busa, let us lay aside every weight. Kanina, dag pabugat ba? Nadili ta makadagan, hindi ta makapadayon. Kini mga sala nga nagapos, sige lang balik-balik na sala. Dapat nagisgot sa New International Version, yun na, put to death therefore whatever belongs to your sinful nature. At kung pati may isalipoy na to ang tanang pagbugad sala nga maoy nagapos kanato karon dili kita makapadayon sa paglahutay. Niining race sa inabuhing dayon mga isuon. 2 Timothy 2:19 ingon, nevertheless the solid foundation of God stands, having this said, the Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Dili garantiya na membro ka sa church may igsoon. Paluwas na ka. Nagisgot din sa 2 Timothy 2:19 mga igsoon, ang Ginoo nakaila siya mga iya
So karon, pila ta ka buok dinhi ang Ginoo nakaila kung asa tinuod diyang kaldero. Ang Ginoo nakaila sa mga iya o ang tanan nga ginganlan sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya, pagbuhat og daotan. Dili pa gani sa matag adlaw Sabado mo'y ilhanan na iya ka sa Diyos. Dili ang pag dadaog Biblia, pagwali, kay may kay mawali, iya na ka sa Diyos kay Son. Unsa man, kundi mao ang tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi. Makita sa katawhan ang imong kinabuhi. Dili kay may kay kamawali, may kay kamukanta, sikag simba, sikag tithes. Pero imong kinabuhi mo lang yapon. Romans 6:4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Kinahanglan ta maglakaw sa bagong kinabuhi. Kinsa may naglakaw karon sa bagong kinabuhi. Nagpasalamat ta igsoon nga buhi pa ta. Every day is a new day. Maka-start ta. Maka-promise ta, makasugot ta sa bagong kinabuhi. Revelation 12:11. And they overcame him. In summoning him. Atong kaaway. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to death. Isgutan ninyo igsoon, sila na badaugon. Isa na madaugon, kanini mga tao maluwas, may badaugon, pinagi sa asaman, may badaugon sa yawa, pinagi sa dugo, sa atong Ginoong Jesucristo, o pinagi sa ilang mga pulong, sa ilang mga testimony. The most powerful weapons we have as a believers is our testimony. Unsay gibuhat sa Dios kanimo? Yun sa pag-usab sa Dios sa imong kinabuhi. Saan man imong paghatag testimony ng isoon kung imo sa una tabian kay ka karon tabian lang hapon. Saan imong paghatag testimony? Sa una, panigarilyo ka, karon panigarilyo lang hapon. At tinuod nga naghatag testimonya, inumdum mo ni Saulo na imong Pablo. Kaya kayo nahimo, sa ka persecutor. Siya mo yung napapatay. Sa mga gusto na panahimo siya ng bawali. Nahimo siyang mahigugmaon. Karon ba isuon? As a Seventh-day Adventist, ang sa may purpose sa itong kinabuhi. Ang sa may purpose sa imong life. Tabunan ako naon. Kung mag-claim ta, kita mga Kristohano, we are Seventh-day Adventist Christian. We are disciple of Jesus Christ. Kaya mga disciple ni Jesus Christ, itawag mga Christian first dito sa Antioquia. Itawag sila Kristohano. So kita, we claim that we are Christian, we are disciple of Jesus Christ. Ingon sa si Mrs. Ellen G. White, every true disciple is born to the kingdom of God is a missionary. Sa punta tamang son, kung mag-claim ka na we are Christian, mga missionary ang kita mag-son. Matthew 4:19, and he said to them, "Come and follow me, and I will make you fishers of men." Sa maning mahimot ng mga isda o tao.
fishers of men to be leaders. We lead people to God. Kinanta ma-involve mga igsoon sa mga soul winning activities. Paghatag ng mga trucks, naghantag mga trucks niya, bro. Naghatag tagausa. Pagbisita sa itong mga kaigsunan nga wala nanimba. Unsa pa? Pag-invite sa itong mga kaigsunan, pagsimpa din sa itong iglesia. Pag-Bible study. Anong buhi pamanta karon? Ginawa pa. So, kay kitagan patagigayon. Dahil kitag panahon sa itong Ginoo. 1 Timothy 4:16, nagingon, watch your life and doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you save both yourself and your hearers. Pantayi ang imong kinabuhi o ang imong papadudlo. Adayon na ka na. Kaya kung imo nang buhaton, tuwason nimo ang imong kagalingon ug ang tanan nga naminaw nimo. Amen? Ato yun naman mga ison, tanan kitang tanan missionary. Ato ang obligasyon. Matthew 9:36-38. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. And he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray to the Lord of the harvest to send out the laborers into his harvest. Tignan pa kayo nato mga ison sa mga pamilya, mga relatives, wala pag ibaw sa kamatuoran. Nagpalibot na to. Kaya, ison, malukoy ba ta? Nga, sige na tagsugat ba? Sa itong mga kaila, huwag ito kasultiro. Ili ka na sila mo tuliso kung mo kuha ni mo naniguro mo lagag imo hindi pa kikas Bibliyo ito ko ni mo sultiin huwag ito ko ni mo basahin sa panahon sa nakmisilingan sa una nahapit ko na sunog namangon usok kayo masyagit sunog wala makamata mga tao wala yung mga paing dapat sa tabagbantay so ano na yung kung umaabot na kung sunog sa kalag dito sa imperno na kalayo ang sopre kita maluoy sa itong mga kaila na naglakaw atong masugatan wala masayan sa kamatuoran dapat ato sila paibawon dako kining panghitabo na ilang kaugalingon sunugon wala sila masay na nahimo sila masupilon nato sa Ginoo o dili matinumanon. Pila niya. Sa may ison ato timanan kung magsimba galita ato timanan sa atong pag-ampo na kita ng obligasyon kadto sa atong sikataw kadausan nato mga misyonaryo o mahimong kabahin sa kaluwasan sa mga tao nga palibot ka nato. Kita nagtuo mga ison o gani ato na nang i-memorize ang John 14 chapter 14 verse 1 to 3. Dunay saad sa itong Ginoo. Ayan yung saad dun sa paliho ko pang-abli sa itong mga Biblia. John 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if we so
Not so I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, they may be also. Kaya mga igsoon, mutuko ba kita ani? Kung mutuko ta mga igsoon, dako kay nistanan o kanang katabang sa atong kasing-kasing. Bisan pas daghan kinatong mga pag-antos. Ano rin giandam sa Ginoo. Kitang kinabuhi lumalabay lang. Kung nasayad kita, ano na kinabuhin dayon nga giandam sa Ginoo ala ka nato. Sa Hebreanon 11:26 may igsoon. Si Moses iyang gi-give up ang tanang mga bahandi dito sa Egypt. Tanan, dungog, bahandi, mga asawa, unsa pa, iyang gi-give up mga igsoon. Ano man? Hebreanon 11:26, stemming the reproach of Christ's greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Siya gihapon ang nahibaw. Ang iyang kinabuhi ni Moses lumalabay lang. O ang Ginoo nag-andam o reward alang kaniya. Kinabuhing dayon, puloy-anan na langit nun. Ibrahim si Jesus paingsoon, si Abraham. Tuod siyang pagtuo, siya makinumanon sa Diyos. Naisayod siya nga ang Diyos nag-andam puloy-anan o kinabuhing dayon. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Ita naghandom ta sa bagong Jerusalem. Apan kanisid siya si Abraham. Iya usab kining ihandom igsoon. Ang kinabuhing muli katapusan ug puloy-anan ang giandam sa Dios. Hebrews 11:16, but now they desire better. That is a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Ilang gihandom ang sa ilang mga kasing-kasing isoon. Ang langit nun nga Pinoy-anan. Pinasay kita. Sama ka na to. Naghandom din ang balaang syudad ng mga bagong Jerusalem. Kagiandam sa Ginoo alang ka na to. Mo igisaan ni sa itong Ginoong Jesucristo sa Juan 14:1. Busa alang ka na to ang magkituhanon tauhan sa Diyos. Ang atong kalampusan ini sa kalibutan, ang kalibutan na mga isuon, at kita, ang atong mga pamilya, atong mga kaigsuunan ni Iglesia, uban sa katawan sa Diyos, mahimo matinumanon, balaan, matarong, andam, yan ang adlaw, o itakna sa Ginoo, sa pagkuha sa tanang mga balaan, o magpuyo kita sa giingharian sa langit, sa siyudad ng Bulawan, o dito magkinabuhi kita, uban sa atong Diyos, sa walay katapusan, mo kinakumapay ang po. Amen.